Good morning mga ka-sisters. Ayan yung ulan paratingin na. Dito tayo sa ating munting garden. Yan, papunta na ito sa hapon. May bagyo kasi mga ka-sisters, kaya ganito ang panahon dito sa amin. So ngayon mga ka-sisters ay kailangan nating i-harvest yung tinanim namin na pipino, kasi pag hindi natin hinarvest to at masobrahan siya sa ulan, mauubos siya, kain ng insekto. Dahil may bunga na siya, kailangan nating kunin. So ito yung ating pipino. Ayan, walang spray to mga ka-sisters, kaya may kinagatan ng insekto. Ayan. Yan, may maliit, may malaki, may bilog, may haba. Malago na ang ating pipino mga ka-sisters at maraming damo. Kailangan natin damuhan yan. Andun sa loob, oh, ang daming bunga ng pipino. Papasok tayo. Ito, hindi natin nabunuhan si pipino. Yan, nandyan na talaga si ulan. Mabilis ang harvest ng to mga ka-sisters. Kasi ko iparating ko pa to bukas. Baka yung bagyo ay maglalandfall dito sa amin. Kailangan kasi na tanggalin agad tong mga pipino na to. Yan, kahit wala siyang abono mga ka-sisters, oh, kalalaki. Yan, lumabas na si ulan. Ang daming pipino sa ilalim. Wow, ang laki, pero ano to? Maggulang na siguro to. Ayan, mababasa na tayo. Okay. Nandiyan na, ulan. Silong muna tayo. Ayan, may sira-sira tayong payong at kukuha tayo ng pipino doon. Lagyan natin sa lalagyan. Dahil ang pagang ulan ay hindi tumigil, siguradong magagabihan tayo. So may payong tayo na sira-sira. Ang laki. Laki mga ka-sisters. Tingnan mo mga ka-sisters, oh. Yan. Ang sarap nito. Fresh juice cucumber. Ayos. Ayan mga ka-sisters, yung nakuha natin na pipino. Yan, first harvest. Mga ka-sisters, ito yung isda na kaparte ko. Yung naglambat kami ni Eric. Ayan.
sa Fishing Brother kayo makakita nung kung paano namin nakuha itong mga isda. Yan, may halo siyang bisugo. Yan ang nakuha ni Kamister doon sa pangawil niya. Ilang piraso. Ayan, linisan na natin mga ka-sisters. Malakas talaga ng ulan, magdamag na puro ulan na lang dito sa amin. Wala na kaming pahinga sa ulan. Laninya na. Kaya sobrang ulan. Niluhan ko muna mga ka-sisters yung isda pagkatapos na makapaglambat kami ni Eric. Nakakapagod din sa dito sa bahay, luto agad. Ay kailangan muna natin magpahinga. Tapos ito luto na naman kasi ito yung aming nagiging hapunan. Yan. Okay. Sisters, taba ng baboy. Matapos na maiprito natin yung mga isda, gawa tayo ng sarsa para maiba naman mga sisters. Nagawal ako ng pinaka-sauce niya para kahit paano ay sarap ang kain. Mga ka-sisters, gagamit ako ng tomato paste. Dito sa amin mga ka-sisters, sobrang mahal yung kamatis at saka bagyo dito sa amin. Wala akong mabilhan. So, dahil sa may pinadala sa atin ng mga dilatas, yan. May kasamang tomato paste, ito na lang gagamitin ko. Pangpalit doon sa sariwang kamatis. Ayan. Nagawala ako ng pinaka-sauce ng isda namin. Lagyan natin ng tubig. Ilan pa? Natin ng banana ketchup. Sama-sama lang natin yung mga ingredients. Toyo. Ayan. Lagyan natin ito ng paminta. Lagyan natin siya ng asukal. Ng laurel para mabango yung ating sauce. Saka ito yung kalamansi para manamis-namis, maasim at ayan na, lasa niyan.
ginagawa ito mga ka-sisters kapag may tilapia. Kaso hindi tilapia yung isda ko. Okay, timplahan. Yan. Asin lang. So ito na yung ating pinirito mga ka-sisters. Yan. Lagay natin dito. Kahit simpleng isda lang, kapag pinasarap yung sauce ay masarap na yan. Ubos ang bahaw nito mga ka-sisters. Yan, pinakuluan lang natin mga ka-sisters para manuot yung sauce doon sa isda. Tanggalan na natin. Simpleng luto pero sosyal. Yan, nakalibre tayo ng pangsahog dahil sa mga pinadalang dilata from California. Yan. Hindi ko na niluto masyado yung sili para hindi masyado mag-anghang. Manghang kasi yung sili na to. Pangsigang. Okay. Hi mga ka-sisters, yung ating pipino. Yan, buwasan natin ng konti yung kanyang balat para hindi naman magaspang talaga. Kahapon ito kinuha mga ka-sisters bago kami nagpunta ni Eric sa paglalambat. Kailangan na kasi siyang i-harvest dahil magugulangan tayo doon sa puno. Yan. Unang harvest ng ating pipino ay napakasarap. Ito yung ating appetizer. Juicy ko talaga yung pipino kapag bagong pitas. Konti na lang natin mga ka-sisters kasi nga binahagi din natin sa mga walang pipino. Ayan. Lagyan natin asin. Tulo na ako ng tubig mga ka-sisters ay magsasabaw lang ako. Yan, hindi talaga mawala ang sabaw. Kasi nga masarap kumain ng may sabaw dahil tag-ulan dito. Malamig-lamig dahil sa sobrang dami ng ulan. Ayan, nilagay agad natin yung talbos ng kamote. Hinarbis ko lang to doon sa kay Miss Hayahay dahil marami silang talbos ng kamote. Ayan, kunting kulo lang ito mga ka-sisters, pwede na. Ayan, luto na ang ating sabaw na may talbos ng kamote, sinabawan. Ayan mga ka-sisters, dalawa lang kami ni Ayang kakain kasi si Hana ay nagpabunot ng ngipin. Dahil laging sumasakit ng ngipin niya. Alos buwan na, pinoproblema. So, ang dami namin niluto. Ang dahil lang sa isda ay nakatatlong putahe ako. So, kain tayo mga ka-sisters at pray muna. Thank you Lord sa pagpapala sa buhat, kalakasan sa mga ito sa mga pagpapalunod at mga biyaya na ang natanggap mo sa Amen. Amen. Yung ating Bakit dalawa na sabihin ko natin matuto? Tinidor ay magtinidor. Ako ayaw ko magtinidor. perfect. Diba tinidor ako pag nasa restaurant lang? Okay. Sure, ito. So, kain tayo. So, mamaya na sila Hana. Ang kay Hana kasi na kakainin ay yung may sabaw. Dahil sa ngipin niya. Kailangan niya kasi bunutin talaga dahil lagi nang problema sa Hana sa ngipin. Ako, ang kulit talaga ng nakawala. Kain tayo mga ka-sisters. Gutom na tayo. Kala ko madilas. Kanin mo. Okay. Maliit ang ating sagot ko.
sila pagpili, sabaw o ito. Sabon talaga. Diba, Mara, gusto mo? Oh, yun nga, ano yun ko, sabaw lang po nito dito. Ay, lang, kunain, ano? Bubos mo dito? Lakas kumain na. Ganito yun, no? Wow. Eh! Anong pinagkaiba ng doon niya? Kaya nga, pwede ko mas masarap yun pag may ganyan, may lasa pa siya. Try ko lang mag-tinidor. Ayaw ko nga mag-tinidor. Kain tayo mga ka-sisters. Masarap nga. Yung Sarap sauce. Appetizer namin. Perfect. Wala na, pinit na naman ako. Nandahan na. Pangbulunan. Si kanana yung ulam niya ay yung isda din kasi nung naglambat kami ni Eric, may kapractice na si kananay dahil siya yung may-ari ng lambat. Kaya bawat maglambat kami, Okay, so kung sino man ang gumamit ng lambat, kaparte talaga si kananay. After yung ulam ni Lula. Okay? Galing mo kayo dito mo din. Yung kain namin ni Aya ay dala na ang hapunan. Yeah. Kasi 2 o'clock na ng hapon dito sa amin. Tagal kami makatapos kasi 12 kami napumpisa. Iba talaga yung bagong pita. Ano siya, manamis-namis. Meron ako nakain ng pepino na medyo mapait. Meron din ako natin. Sarap siya. Daming kalaban sa lalim. Dami mo. Dami. Kaya ako test ang aking paa. Dito mo pag may ulan talaga. Matindi ang langaw. Salamat kay Dr. May. Sa tomato paste. Sa mga dilata na pinadala niya. Tomato paste. Tamang-tama, ubos dito sa amin. Nang laging may ulan. Yan, hirap na sa paghanap buhay. Kasi malakas ang dagat. Kaya, tamang-tama yung mga dilata na pinadala niya. Talagang ginagawa ko ng paraan para kahit paano ay makasave kami sa mga gastusin para lang may ulam namin. So, salamat po sa kay Doktora. God bless po sa inyo at bye-bye. So, ayan po mga sisters, di na kami magpakahaba kasi matagal-tagal ang aming kain. See you next videos mga sisters. Bye-bye. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat.